Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Wala pa ka nagminyo? Kano sa ka magminyo? Pagminyo na kay hapit o nilampas na imong edad sa kalendaryo. Maayo na ay bana para may katuwang sa kinabuhi. Og na ay anak mo at man, inigmatigulang na. Ito ang madalas kong naririnig nang ako'y like 30 years old and up. Sinong nakaka-relate dyan? Pressure na ba? Hindi ka nag-iisa. Dear Mugs FM. Magandang hapon sa inyo, Chin, at sa lahat ng tagapakinig. It's me, Flower Bee. 3 years na rin ang lumipas nung nagpadala ako ng sulat sa programang nito. At muling nagbabalik upang ibahagi ang koneksyon ng love story kong naibahagi na noong January 28, 2022. Sisimulan ko ang kwento month of October 2017. Sa gitna ng pagchat-chat namin ng friend ko, ay naisingit pa talaga ang pinsan niyang single na naghahanap ng kachat. Personal raw talaga itong nanghingi sa kanya. At ako agad ang naisip niyang ibigay dahil more than 2 years na rin akong single. Nagalinlangan ako nung una, hindi dahil takot akong mag-love life. Dahil before I had a relationship that lasted for 7 years, na natapos dahil he cheated. Another relationship for 2 years. Pero nagkahiwalay din dahil sa third party pa rin. Ang reason kaya ako nag-alinlangan nung nalaman ko ang edad ng pinsan niya. Yes, it's a big deal dahil for me, age really matters. Noon pa naging konsepto ko ay hindi makipagrelasyon ng may edad younger than me. Kahit pa months lang ang pagitan. Oo na ang advance kong mag-isip, no? Pakikipag-chat lang naman ang pakay eh. Humantong na ako sa relationship kaya ayun, pumayag na rin ako na ibigay ang aking FB account. At binigay din niya sa akin ang FB account ng pinsan niyang si Nick. Doon nagsimula ang koneksyon namin ni Nick. Nauna siyang nag-add friend at nag-message pero not much that had moment kasi hindi ako masyadong nakipagkwentuhan sa kanya. Simpleng hi, hello, musta, okay lang. At may time rin naman na nakukwentuhan kami. Pero madalas, seen ko lang ang mga messages niya. Medyo busy rin kasi ako sa araw at sa gabi. Ay 9 p.m. ang sleeping time ko. Ganun man ang pakikitungo ko sa kanya ay hindi siya tumigil sa pag-communicate sa akin. Kung hindi sa chat ay sa text. Ilang beses na rin planong mag-meet up. Pero hindi na tuloy-tuloy dahil Nick is living in one part of Sarangani na bihira lang siya magpunta ng Jensen. February 14, 2018. Kung kailan wala sa plano, ay tsaka nangyari ang unang pagkikita namin ni Nick. Nung nalaman niya that day na nasa downtown ako, ay bigla na lang nag-decide makipagkita. Kahit hapon na yun, at mga 1 oras pa ang biyahe papuntang Jensen. Tinreat niya ako ng snack sa isang fast food ng mall. Nagkwentuhan kami for an hour. Masaya siyang kasama. Naging comfortable ako dahil mabait naman siya at gentleman. Hindi siya pwedeng magtagal dahil may last trip pa uwi, dapat habulin. At bago siya umalis ay binigyan niya ako ng Valentine's stuff para raw ramdam ko ang araw na yon. A plastic cup covered with floral cellophane na may lamang chocolate candies sa ilalim din at sa ilalim
And then sa taas, red heart balloon. Red plastic rose, a small bear on a stick. Simple but memorable. Aware kasi ako na bibili siya ng something, kaya I told him na wag yung expensive. Napadalas na ang aming communication at hindi man naging formal na nanligaw sa akin. Pero ramdam ko na doon na papunta. After a month or more, muli kaming nagkita sa isang mall. At doon, pinarinig ko sa kanya ang 2 audio recorded letters ko na nabasa sa dating program mo, Chin. Dahil avid listener din pala siya, kaya gusto niyang marinig ang kwento ko. April 2018. Nalink ako sa isang Korean through a friend na naghahanap ng wife. Reason na natigil ang pakay ni Nick, but still we communicate. Naging happy siya sa naging love life ko. Dahil after nung narinig niya sa audio, my past relationships, ay pinagdasal naman raw niya na palaging makakatagpo ako ng lalaking magmamahal. Dahil deserve ko yon. Hindi man natuloy yung sa Korean dahil sa daming requirements, need pa ang ipoprocess at dapat patunayan pa na nagkakamabutihan talaga kami. Ay alam kong totoo siya. Dahil August 2018, nagbakasyon siya dito sa amin. Sa atin. Para magkita kami personally. October 2018. Wala sa planong nagkita na naman kami ni Nick sa isang mall. Tinreat niya ako ng lunch, nagkwentuhan at nanood ng sine. Yung kay Aga at Bea, titled na First Love. Now ko lang naalala na ika 1 year pala namin yun. Mula nang nagkatagpo ang aming landas. April 2019. Unang nagpunta si Nick sa bahay para i-surprise ako sa aking birthday. Tuloy, nagkaroon ako ng celebration dahil may dala siyang cake. Napaka-thoughtful talaga niya. April 2019 to February 2021. On and off our communication. Nagkaroon muli ako ng 2 love life at balita ko, siya rin. Ganon pa man na hindi siya nakalimot. Dahil may times pa rin na nagko-communicate niya ako. Pero ako ay hindi madalas mag-reply. Kundi sinisin lang. At if magre-reply man ay sa kahaba-haba ng messages niya. Ganon naman kaikli ang sa akin na. Ilang beses na rin niya akong binlock sa FB. Para hindi makita ang post ko. Pero muli namang mag-add friend siya. At iko-confirm ko pa rin. And once nakapasyal na naman siya muli sa bahay, hindi ko na maalala kailan yun. At twice nakapunta siya sa church nung in-invite ko siya na nagkataong nasa Jensen siya. February 2021. Muling nagbalik ang communication namin ni Nick. At pareho na kaming single that time. Birthday niya nung March noon, binati ko siya at nag-reply ng thank you and may kasamang I love you. Tumugon naman ako ng I love you too as a friend. Noong birthday ko ay ganyan din ang senaryo. Month of May, start siya nag-work on-site na mas napadalas ang chat namin at may video call tuwing wala siyang work. Nagsimula na rin na tinawag niya akong pangga na bilang tugon ay boss naman ang tawag ko sa kanya. Sa binigay niyang atensyon at pagpaparamdam ng pagmamahal ay na-develop ako sa kanya, Chin. Kaya nag-decide na akong sagutin siya sa muling naming pagkikita. Pero hindi ko yun nagawa. Dahil nung nakalabas na siya sa site, ay dumaan lang siya sa bahay upang maghatid ng 3 barbecue na hita ng manok. Nagmadali na siyang umalis dahil gabi na. Kailangan pa niyang umuwi sa kanila na almost an hour din ang travel. Ang
ang usapan namin na babalik siya kinabukasan ay hindi nangyari dahil mayroong Sunday lockdown. Istrikto ang kumpanyang pinapasukan ni Nick dahil sa COVID at sa ASF. Kaya once a month lang ang schedule na makalabas sa site na hindi lapas or lampas ng 24 hours, makabalik. Kung ayaw, makwarantine ng 24 hours din. Sa ganyang setup, hindi ko na nahintay ang muli naming pagkikita. At napigilan ang bugso ng damdamin dahil noong June 20, 2021, through a video call, ay ang tawag ko sa kanya na boss ay naging part, meaning partner. Dahil sinagot ko na siya. Kita ko ang saya niya at syempre, masaya din ako. July 1, una naming pagkikita as a lover sa mall. Or as lovers. Excited ako na kinakabahan. At ganun din pala siya. After ng lunch date namin ay hinatid niya ako sa bahay. At sa araw na yon, pinagtapat na rin namin kay tatay ang aming relasyon. At wala namang naging problema. After 2 months ay naging topic na ni Nick ang wedding na hindi ko masyadong pinansin dahil ang bilis naman. August, nagpaalam si Nick kay tatay na isasama ako sa kanila. At yun, nakilala ko ang family niya. September ay naganap ang pamanhikan na nakaplano February 2022 ang kasal. Pero dahil sa issue na no vaccine card, no entry, ay napaaga ang wedding date. Dahil ayaw maabutan na mas strict pa ang ordinance. Kaya naging January 29, 2022 kami ikinasal. Ang katuparan ng aming dasal. My prayer was, quote, Lord, give me someone who will love me next to you and to my parents. End quote. Ang dasal naman ni Nick sa kabila ng hiling niya na makatagpo ako ng lalaking magmamahal ng tapat dahil deserve ko yun, ay sa dulo, hiniling niya na sana siya yun. Dahil pangako na buong pagmamahal ang ibibigay niya sa akin. Ito na yun. 3 years na kaming mag-asawa and counting by God's grace. Talaga naman no, may pinagtagpo pero hindi tinadhana. At mayroon ding pinaglayo ng tadhana pero pinagtagpong muli sa tamang panahon. Dumating man ang ganyang pagkakataon, nasa bawat isa pa rin sa atin ang desisyon. At kami ni Nick, piniling magsama habang buhay. October 2017 to January 2022. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Tulad ng sakay haba ng sulat ko, ay dapat nang tapusin. Maraming salamat sa pagbabasa, Chini. More power to your program, and God bless. Happy Feb-Ibig sa lahat. Ang inyong kamax, Flower Bee. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story
and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.